Ayun, 'no. So, sa ating napakaraming participants ngayon, welcome to Morning Mentoring Program Academy. This is a special training 'no, wala na po ito sa 21 days program pero ang inyo pong lingkod at ang aking mga co-founder ay nagre-research po kami at itinuturo pa namin yung aming ibang mga experiences pagdating sa network marketing 'no. So, paki-type nga po kung ready na sa ating bagong learning ngayon. I-type nga ako, nandiyan pa ba kayo? Yung iba ayaw talagang mag-on cam. Ano ba, may ka pa ba? Ano ba, kumusta ka diyan? O kung nasa empleyado na, naintindihan ko po, ayan tinuturo ko rin, may gagawin ka na, mag-headset ka lang, okey lang po 'yan. Okey 'no, kung may ginagawa ka, pasukan ng mga bata, mag-prepare ka lang, lagay mo lang i-bluetooth mo lang 'yan sa speaker sa bahay mo puwede. 'Di ba habang naghuhugas ka ng plato, nag-aasikaso ng estudyante, eh, di sa speaker mo o kaya mag-headset ka lang o yung Bluetooth na ano puwede mo po at least napapakinggan mo. Parang 3 lang yung nag-type ng ready, 3 lang yata, 4, ilan, 5 lang makikinig, 6, yan nadadagdagan din 'no? Oo, minsan kailangan uutuin mo talaga, eh. Oo, parang minsan kailangan sasabihan mo talaga, eh, oo, gano'n 'no? So ganito, ayan 'no. Susundo lang po ako. Hindi, sige no problem pare ko. Okey, the art of questioning. Yan, gandang topic 'to 'no. Paki-Tagalog na lang, mahina talaga ako sa English, eh, oo. Paki-type nga ng marunong mag-Tagalog diyan na magaling sa English. The art of questioning. Isa ito sa mga napakaimportanteng bagay 'no, na natutunan din ni Coach Chris Tolentino po sa recruiting, sa sponsoring o sa pag-enroll ng tao 'no. The person who asks the conversation sorry, the person who asks the question controls the conversation. Paki-type nga po, oo. Pasensya na nabubulol ako, mahina talaga si Coach Chris sa English, eh, 'no. Yung tao daw na nagtatanong, the person who asks the question, siya daw ang nagkokontrol ng conversation. Naniniwala ba kayo ro'n? Now, kung gusto mong tumaas yung o dumami yung bilang ng nare-recruit mo o napapa-join mo sa negosyo ng live ang dapat ikaw lagi ang nagtatanong, para ikaw ang may kontrol ng pag-uusap niyo ng prospect mo. Ang sining ng pagtatanong kapagka husay naman ni ring babaeng are, talaga naman ay kainaman na. 'No, sining pala yun, tumpak 'no. Madalas kapag may nakikita akong mga networkers, aminin natin sa hindi 'no, kapag may kinakausap siyang prospect, ang eksena ano, anong eksena? Magpapakilala, tama? Magpapakilala saglit, kakamayan yung prospect sa mga one on one, Alam mo madalas nga kahit sa Zoom nakikita ko ganito na ngayon ang nangyayari sa iba, 'di ba? Parang parang baril na lang. Maglalabas ng clipbook, o-o-open yung kanyang screen, share ng screen, o kaya bubuksan yung kanyang laptop sa one on one home meeting. Tapos simula na agad, barilan na, rat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 a. Wala ng tigil yung bunganga nung networker na yun. Ako po si ganito, dire-diretso. Ang isa sa pinakamaling ginagawa ng karamihang networker, kaya sila nahihirapang makapagpasali o mag-sponsor ay dahil sa sobrang pagiging ano, madaldal. Oo, madaldal ka ba? Okey 'no? Ganito po kasi yung ginagawa ng karamihan, ine-explain kaagad nila sa prospect nila lahat ng detalye ng company. First contact pa lang inabot na po ng 1 oras, 2 oras, 'di ba? Ultimo yung ingredients ng product diniscuss lahat. 'Di ba, yung marketing plan hanggang 10 level dips, hanggang 5 generation dip, talaga namang diniscuss lahat. Kung ano nangyayari ngayon 'no, pati history ng may-ari, kung saan pinanganak, 'di ba, saan grumaduate, talaga naman, oo, sabi nung kausap niya, "Anong pakialam ko diyan?"
'Di ba lahat ng ingredients ng product, pati yung mga MLM jargons na wala namang, nakakaintindi kundi mga tayong mga networker, tama? 'Di ba may mga salitang dito sa networking na hindi naman mo alam dati, kailangan niyo pa bang marinig yun 'no? Pati mga percentage ng komisyon up to 10th level ng compensation plan, ang totoo hindi naman yun naiintindihan ng kausap mo. Aminin mo pati ikaw, nung unang attend mo naintindihan mo ba agad yung marketing plan ng Livegood? Lalo na yung matching bonus naunawaan mo ba agad? Yung totoo paki-type nga. O ikaw nga hindi maintindihan agad gusto mo bago pa lang ipaunawa mo na agad sa kanya. Kaya nga sa marketing plan ko gusto ko pasimplehin lang, yung pang grade 1 lang, pang grade 2 kayang intindihin, 'di ba? Oh, kaya ano nangyayari, kaya nahihirapan. Again, part ito ng speakership ha, na mastery na ginagawa natin. So, business mastery na 'tong tinuturo ko sa inyo. Sabihin mo nga, "Thank you Lord, thank you Lord." Okey, alam mo minsan mga networker nga tumatalsik pa yung laway 'pag mamadali. Sa sobrang dami ng kinakaing chocolate ni Michelle ay hindi sorry, sa sobrang dami ng nasa isip mo na pinag-aralan mo, kaka-attend mo na sangkaterbeng Zoom training, ang dami-dami mo ng learning, nag-o-overthink ka na, 'di ba? Sobrang dami mo ng sinasabi sa kausap mo, 'no? Pero hindi nila alam na ito yung nasa isip ng prospect. Ito yung hindi mo alam 'no. Anong pake ko diyan? Ano bang mapapala ko diyan? Istorbo na 'to, hindi ko naman maintindihan kung paano makakatulong sa'kin 'yan. Ang tagal naman, nasasayang ang oras ko, boring. Tawa ka ng tawa, ikaw 'yun. Boring! 'Di ba bored na yung nasa Zoom, bored na yung nasa live, bored na yung kausap mo ng one on one, ng offline, matagal pa ba 'yan? Magsasaing pa ako, eh. Matagal pa ba 'yan? Inaantok na ako. Aminin ko po, lahat naman ng network ay dumaan diyan 'no, gano'n naman talaga dati lahat 'no, kung ano-ano yung sinasabi sa prospect sa unang pag-uusap lang. Ang problema kasi 'pag ganito yung ginawa mararamdaman ng prospect mo na ano, kino-convince mo siya. Totoo, hindi. Again, ang professional na networker is not to convince prospect. Oh, look, parang buong yata si Coach Chris, eh, kaya nga tayo nagne-networking, nagko-convince tayo 'di ba? Eh, bakit hindi dapat ma-convince 'no? 'Pag gano'n sa mga bago. Pero alam niyo 'pag dumating ka na sa point ng isa ka ng professional networker, you sort prospect. Nagso-sorting ka na. Hindi ka nagkukumbinsi ng mga taong, kumbaga hindi mo lalaanan ng oras yung mga taong tingin mo ayaw mo maka-partner sa business. Believe me. Oh, alam niyo bang ako nangre-reject ako ngayon. Meron na po akong learning as of now na si Coach Chris Tolentino ay merong tinatawag na zero rejection mentality. Galing 'no? Alam mo kung bakit? Hindi na po ako ang nare-reject nila, sila na po ang nire-reject ko. Totoo! Meron akong gano'ng mindset ngayon, tuturo ko sa'yo 'yan 'pag lumalim-lalim ka na dito 'no, na hinahanap ko na yung gusto kong makaka-business partner na hindi pa bebe. Oo, oo, ayaw mo ngayon, eh, di hindi. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa'kin, "Naku wala akong pera, eh." Alam mo sabi ko, pagka talagang puro excuses na o naging prospect kita, naniniwala ako ang opportunity ng Live Good hindi para sa lahat po ng tao 'no. So, baka hindi po ikaw yung taong hinahanap ko sir 'no. Kasi ang hinahanap ko po yung taong gustong may willing to learn, coachable, at willing gumawa ng paraan na makapag-raise ng pangsali niya rito. Pero kung mag-e-excuse po kayo at, magdadahilan, naiintindihan ko po kayo. Baka hindi po ikaw yung taong hinahanap ko. Wow, ang lakas ng nag-demonstrate good posture, 'di ba, yung mga gano'ng datingan. Oo, alam mo sabi nung kausap ko, "Hindi sir,
Ano lang naman po, biruin mo bigla siya nagbaba kasi nung una parang, wala akong ano, hindi ako ano diyan, wala akong pera, hindi ako mag-ano diyan. Pero nung sinabihan ko ng mga gano'n, pero hindi dapat mayabang, dapat alam mo yung tono mo, pagkakausapin mo gano'n. Kailangan hindi ka nararamdaman na parang ang taas-taas mo. So, depende yun kung paano mo i-de-deliver yung salita na yun, 'no? So, yun po, maniwala kayo, nire-reject ko po yung mga tao na puro dahilan. May matuturo ko sa inyo yan later on, 'no? So gano'n, 'no? Um, Kaya ang nagiging tingin kaagad sa'yo ay parang isa kang pushy salesman 'pag kino-convince mo yung prospect mo na 'pag pini-please mo siya, 'no? Isang salesman na may maitim na pakay. Ang makukuha kan yung makuha ang kanilang ₱2,950 ang kanilang ₱3,000 yun ang tingin sa'yo ng kausap mo, naku, ire-recruit ako nito, paglalabasin lang ako pala ng ₱3,000 nito, 'pag sumali ako may commission pala siyang 1,500 o $25 yun ang isipin mo yan tumatakbo sa isip ng prospect mo, tingin mo sasali, hindi. Hindi yan sasali, naku. Ang nasa isip ng prospect mo sinasabi mo ang lahat ng yan para ma-convince mo siya na sumali at bumili para magkaroon ka ng komisyon, 'di ba? Mamaya tuturo ko sa'yo kung paano bumasa ng kausap ng tao. Now habang ine-explain mo sa kanila yung business mo constantly, na nilalabanan ng isip niya na hindi maniwala at hindi magpakumbinsi. Tingnan mo, nagtutok ka, yung kausap mo hindi mo alam nilalabanan niya sa isip niya na hindi ako bibili, hindi mo ako mapapasali, hindi ako maglalabas ng 3,000. Yun yung tumatakbo sa isip niya tapos ikaw dire-diretso ka da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 , ang libgot, ang maganda, ang subscription, 'di ba para ka ng yun yung tumatakbo sa isip ng kausap mo. Kahit sinong magaling pa, kahit pakausap mo pa sa akin yan kung 'di ba? Tinawagan mo ako, Coach Chris, na-motivate naman, naitok ko na. Minomotivate ko, saradong-sarado isip, Kasi bakit? Hindi ka nagtatanong, dire-diretso ka lang magpaliwanag. Walang art of questioning. Walang sining ng pagtatanong. Wow, napakalalim naman nun. Dahil ang totoo, ayaw ng tao yung feeling na binibentahan sila at isa pa, wala naman talagang tao may gustong makinig, makipag-usap, makihalubilo sa isang pushy na salesman o yung pushy na networker o yung pilit nangungumbensing networker. Ayaw nila yan. Are you learning? Parang 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 tawa lang kayo ng tao, may natututunan po ba? Okay, imbis na at mas lalong ayaw ng tao ang maging isang alam mo yun, yung kapag nag-join ba ako diyan, yung ginagawa mo gagawin ko din. No way! Yun ang nasa isip nila. Tignan mo, pinapaliwanagan mo ko, prospect mo ko, tapos para ka namang pushy na talagang ang dami-dami mong sinasabi. 'Pag nag-join ako, gagawin ko din yung ginagawa mo. Ayoko niyan. Sasali hindi? Sasali hindi? Hindi, hindi. Uulitin ko, hindi. Hindi. Look, kaya nga tayo may dalawang tenga at isang bibig dahil kailangan nating makinig kaysa magsalita. Pakiulit nga po. Bakit tayo may dalawang tenga? Bakit? Hello, are you still there? Para Are you with makinig. me, guys? Are you with me? Para Ito makinig at yes, ma'am, magsalita. close kasalme. Bakit tayo may dalawang tenga? Para makinig at magsalita. Salamat po, salamat sa nakikipag-interact sa akin. Kaya tayo may dalawang tenga at isang bibig dahil kailangan nating mas makinig kaysa magsalita. Okay? Hindi lagi ko 'to sinasabi sa'yo. Every time na may kakausapin po tayo, ah, dapat ang maririnig nila yung gusto nilang marinig, hindi yung gusto mong sabihin. Hindi po 'to sa dami ng haba ng paliwanagan.
Hindi po ito sa dami ng sinasabi mo, kundi dapat ano yung gusto nilang marinig. Kaya at the same time, dapat ikaw marunong ka din pong makinig. Tayo mismo, marunong tayong makinig sa kausap natin. Trust me, mas magiging madali ang business mo pag gagawin mo munang magtanong at makinig. Ano daw? Magtanong at makinig. Okay? Dahil sa pamamagitan ng pagtatanong at pakikinig, pwedeng kaagad matumbok or ma-identify yung alin? Yung needs, yung wants, yung desires, at yung problema ng prospect mo. Tama. Di ba sinabi ko sa'yo, problem solver tayo? Hello, di ba sinabi ko po, problem solver tayo ng prospect mo? So you need Yes. to know what's the needs, desire, wants, at problem ng kausap mo. Paano mo gagawin yon? Simple, kailangan mo magtanong. Ito yung tinatawag na reason why ng prospect mo. At kapag alam mo na yung reason why ng prospect mo, yun yung magagamit mong bala. Alam mo yung bala? Ano ba yung bala sa English? Di ba? Para ma-close mo sa business. Oo, kaya hindi ka pala makapagpasali, wala palang bala yung baril mo. Amen? No, kasi ang nangyayari, hindi mo alam yung reason why niya, gusto mo lang mag-talk ng mag-talk. Oh, wala kang bullet. Di ba? Thank you, Tol. No, bibigyan kita mamaya ng mga example question na pwede mong itanong sa prospect mo para ma-identify mo o bibigyan kita ng script mamaya para makuha mo at madali mong makuha yung reason why nila. Okay? Pero bago yun, I want you to imagine kung ano ang nangyayari kapag meron kang isang superpower, yung kaya mong basahin yung isip ng prospect mo. Sino kaya meron nun dito? Di ba siguro kung meron kang superpower, Kuya Rene Ortega, di lahat ng sinasabi mo kung ano yung iniisip ng kausap mo. Di ba? Masasabi mo sa kanya lahat ng kailangan niya marinig, oportunidad ng product higit na magiging interesting para sa kanya. Di ba? Siyempre, magpe-pay attention siya dahil ang mga sinasabi mo lang sa kanya ay yung mga bagay na malaki ang maitutulong para sa kanya kung kaya mong basahin yung isip niya. Di ba? Sino ba rito nag-aral ng psychology? Meron ba rito, no? Oo, oo. No? Masasabi mo ba sa kanya ng mga right words? Siyempre, masasabi mo lahat ng tamang salita, no? Makakapag-take agad siya ng action na mag-join. Tingin mo, mas madali mo mako-close yung business pag nabasa mo yung isip ng prospect mo? Yes or no? Alam nyo guys, in my 2009 nasa networking na po ako, 2024 na ngayon, no? Nabuko nyo na yung edad ko, matanda na sa Cristo Tolentino. Karamihan po sa mga professional networker, yung talagang mga matitindi ng network marketer, hindi pa ako kasama doon. Sila pa lang. Gagaling bumasa niyan. Gagaling magtanong niyan. Oo, talaga. Oo, sa paanong paraan? Tanong, gusto niyo bang matutunan kung paano bumasa ng isip ng prospect mo? Yes or no? Di ba? Gusto niyo Yes, ba? coach, gusto po. Oh, yeah. Kala ko si Ma'am Chris may gusto lang. Okay. Okay. Dati po, nung may nabasa akong article about isang dirty tactic na ginagawa ng isang car dealer company. Sa kasa ng, hindi po kasa ng mga babae ha, kasa ng sasakyan, o car dealer nga eh. Okay, no? Ganito yung ginagawa nila. Karamihan ng mga bumibili at bumibisita sa car showrooms, yung showrooms, no? Para bumili ng sasakyan ay may mga mag-asawa. Yes or no? Mag-asawa yan eh. Tama, madalas yan. Okay, no? The car dealer or salesman entertains their clients and show them some different models of their cars. Tama, mali. Sino naka-experience pumasok sa Toyota, sa Nissan, sa Kia? Pag ano mo, entertain ka ng mga ano po diyan, agent, no? Pagkatapos dadalhin ka nila saan? Halimbawa, na-explain ko lahat ng features ng sasakyan kasi mag-i-inquire ka nga, no? Dadalhin mo Showroom. yung car dealer yung couple sa isang room para maupo. Merong mga room doon eh.
'Di ba? Yung mga launch doon, no? Tapos close yun, no? Mauupo saglit para tumingin ng iba pang car brochure, bibigyan ka ng brochure, o kaya naman pagtitimpla ka ng kape. Kape. Tama ba ako, Michelle? Coffee, O-offeran ka dear. naman coffee, tea, or ano? Oo, ako gano'n eh. Sabi sa akin ng agent Water. dati, nung bibiliin ko yung Toyota Avanza ko, sabi sa akin ng agent, "Sir, what do you like? Coffee, tea, or me?" Sabi ko, sorry, sama ko po yung asawa ko. Hindi, biro lang, biro. Napatawa ko lang po kayo. No? Sabi ko, coffee po, Coffee coffee. na lang, dear. Coffee, no? Tapos magpapaalam saglit yung salesman dyan. Yung agent magpapaalam. Aalis saglit yan. Tapos pag alis ng car salesman, doon mangyayari yung magic trick. Okay? Maiiwan na lang walang ibang kasama ang mag-asawa habang wala yung salesman, magsisimula bang mag-usap yung mag-asawa kung ano yung tingin nilang sasakyan na nakita nila na nagustuhan nila, yes or no. Pag-uusapan din ng mag-asawa kung ano ba yung talagang gustong kailangan nilang sasakyan, pati yung budget nila, pag-uusapan nila mga objection, mga remaining question, etc. Lahat pag-uusapan. Samantala sa kabilang kwarto naman, nakikinig pala yung agent ng kotse. Sa usapan ng mag-asawa, no? Meron palang naka-plant na hidden microphone doon sa kwarto kung saan nalalaman nila yung pinag-uusapan ng mag-asawa. Ngayon, pagbalik ng car dealer, guess what? Guess what? Alam na nila kung ano yung eksaktong sasabihin nila sa client, sa prospect nila para ma-close yung deal. Nagigets niyo ako? Nagugulat na lang yung mga buyers na parang nabasa ng car dealer o nung car salesman yung isip nila. Pero ang totoo, ano? Nadinig, narinig. Sobrang taas ng sales ng company, syempre, dahil alam na nila na mga salesmen nila yung wants, needs, desires, and maybe even the problems ng prospect nila. Grabe, no? May dirty tactics pala. No? Obviously, hindi mo pwedeng gawin ito. Siyempre sa network marketing business. Dahil unethical yan. No? And against yan sa consumer protection law. No? Yung company na gumagawa ng dirty tactic na yon, naku po, nung nalaman yun, nabuko, pinagbayad po yun ng malaking fine o danyos no, na madiskubre ng otoridad yung ginawa po nila. Okay, so nangyari pala talaga yan. No? I told you this story dahil gusto ko maipunawa sa iyo ng maigi na mas higit na mas madali mo maiko-close ang prospect mo kung alam mo kung ano yung needs, want, desire nila. Okay? The good thing, hindi mo kailangan gawin yung dirty tactics na yan. Hindi mo kailangan magkaroon ng superpower o yung tawag doon, yung telepathic na, na power na yun. No? Madali mong malalaman yung mga nasa isip ng kausap mo by simply asking the right questions. Yan. Okay, no? At kapag alam mo na yung needs, wants, desires, problem ng kausap mo, magagawa mo ng iposisyon yung opportunity mo as a vehicle nila para makuha nila yung desires nila. Yan, no? So, masasabi mo sa kanila yung mga benefits ng negosyo, yung produkto, no? Magiging interesting sila para sa kanila. Mas madaling masasabi mo yung mga tamang salita. Parang ganito po. Kagabi may kausap ako. Andito ba si Arvin? Arvin Montero. Inimbita ko siya rito. Tingnan ko lang ha. Arvin Montero. Anyway, kung wala rito si Arvin, ichichismis ko na siya sa inyo. Gusto niyo ba ng Marites? Yan, yung mga gustong-gusto niyo, inaabangan niyo yung mga ganyan. Kinausap ko mag-asawa sila kagabi. Late na eh. Sabi ko, mga 9, okay lang ba kitang tawagan? Ako, mga 9:30. Sabi niya, sir, oo. Sabi ng babae, sir, ako ngayon nag-inquire sa inyo. Talaga, okay, no? So sabi ko, Arvin, at kinausap ko, inalam ko yung pangalan ng babae. Okay lang ba akong magtanong sa inyo? Sabi niya, yes, sir, okay, no? Tingnan niyo kung paano ko po din-demonstrate ang good posture. Ano pinagkakaabalahan niyo? Sabi nung lalaki, ah, ano siya, empleyado. Yung babae sa bahay lang, meron silang 4 na anak. So, ini-interview ko muna sila. Art of questioning. Inaalam ko yung needs nila. Okay, no? So, nangungupahan. O, kita mo, nalaman ko lahat, di ba? Kasi nga, nagtatanong ako. Nangungupahan, 4 ang anak, nag-aaral, may elementary, may high school. Tingin mo,
sasapat yung kinikita ng isang tatay na 600 a day? Yes or no? Kulang. Nangungupahan ka No. eh. Nag-aaral yung 4 na anak mo, wala naman trabaho yung asawa mo. Tinanong ko, do you have any other source of income? Sabi niya, wala sir. Kaya talagang kinakapos po kami ngayon. So, sabi ko sa kanya, Arvin, are you decided? No, desidido ka ba talaga na magkaroon ng extra source of income? Sabi niya, yes sir. Pag na, tingnan mo ha, alam ko na yun yung isasagot niya, pero tinanong ko sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, Arvin, bakit mo kailangan ng ibang source of income? O ikaw, ma'am, no? Bakit mo gustong kumita kahit nasa bahay ka lang? Lalabas ba yung desire dahil sa tanong ko? Alam mo sabi, sir, kasi kulang na kulang yung kinikita namin. Kailangan ko ng extra income na tulad ng sinasabi niyo po kasi hindi kami makaipon. Madalas kinakapos kami. Alam mo sabi ng asawa, talagang naglabas ng needs, ng wants, ng desires. Sir, gustong-gusto kong matulungan yung asawa ko eh. Yun nga lang, hindi ako makapagtrabaho dahil nasa bahay ako. Nag-aasikaso ako ng mga estudyante ko. Kaya nung nakita ko po yung video po ninyo na pwedeng kumita basta nasa bahay, may internet, eh, kung ano po, willing po kaming matuto. Simpleng kwentuhan, simpleng tanungan, lumabas ba yung desires? Lumabas ba yung want? Lumabas ba yung needs? Napalabas ko ba yung problema nung mag-asawa? Tapos sinabi ko, okay, willing ko po kayong tulungan. Yes. Okay? Meron po kaming community na Mentoring Program Academy. Tuturuan ko po kayo ng negosyong ito kahit wala po kayong experience. Ang requirement lang ho rito, decided ka at may pangarap ka. Sir, decided ako, sabi ng lalaki. May pangarap po kaming mag-asawa. Okay, congratulations. Hindi ako nag-thank you. Huwag kang magte-take ko, thank you. Naku, sasali ka na. Lalong hindi sasali. Don't say thank you, nasasali ka na. Salamat, wag ganun. At sabihin mo sa kanya, congratulations. Congratulations and welcome to Live Good Family. Welcome sa community. Andito ako, i-guide kita rito. Ano mararamdaman ng kausap? Wow. Wow, yan yung taong gusto kong makasama. Yan yung gusto kong makasama sa business. Tama? Ganun po ang pakikipag-usap. Guys, darating yung time, i-practice mo lang lahat tong skills na to. Tong skill set na to, yung communication skills. Pag ito na master mo, believe me, ang live good hindi mahirap. Uulitin ko po, hindi to magiging mahirap sa'yo. Once na na-master mo yung skills na yan. Ang tanong pa lang, willing ka ba na aralin, masterin tong skills na to become successful, yes or no? Yes or no? Parang, hello, are you there? Di ba? Um, sa mga susunod po na mga training natin, no, ituturo ko pa sa inyo yung mga script na pwede mong gamitin para sa pakikipag-usap, no, sa mga prospect mo. Mga simpleng tanong lang ito na makakatulong sa'yo para gawin yung isang negosyo. Okay? Pero ngayon bang umagang ito, marami po kayo natutunan? You want more? Sir Edwin Bunayon, pare, pare, pwede ka ba magsalita kahit makonti lang? Okay lang ba? Asan ka ba ngayon, pre? Nag-exercise ka na? Mag-on cam ka nga. Ay, mag-on mic ka nga, pro. Edwin, kagabi lang ako ni-reach out nitong taon to, no? Hindi ko rin siya personal nakakilala. Ano ba tayo? Naka-allow ba magsalita? Ayun, pwede naman. Allow participants to unmute. Pare-pare ka mag-unmute Edwin. Okay, no? So, tingin mo ba, Edwin, makakatulong ang training na to sa ginagawa mo sa paglilive good? Malaking tulong ba to? Yes or no? Para di ka namin marinig, pre Edwin, paki-unmute lang. Yan, yan. Yan sa audio, yan, yan. Yung audio lang, pre, click mo lang. Yan, okay na, bro. Parang ano, coach, yung parang bang ikaw ay bulag na di mo makita ang daan, na pag Bakit? mayroong nagtuturo,
ay siyang masusundan. Parang ganon. Ayan, no? Kung sa kung sa ah, sabi niya, kung sa pag-aaral, kailangan mo talagang may magtuturo para ikaw ay lumaki pa yung iyong kaalaman. Yun. Ah, Thank you bro Edwin. Actually, galing din Canada to si Edwin, no? At may business siya dito ngayon. Nasa, kung di ako na nagkakamali, Balayan ka ba, pre? Ayan, coach. Balayan, Batangas. Sa mga Batanggenyo po dyan, Coach Marife, Coach, andito ba sila, Coach Mish? Leslie Ikban. Okay, Batangas team. So, Edwin Bunayon, isa to sa mga potential leader, no? Pare, in-enroll na kita sa this coming Monday. So, ito ay patikim pa lang. Kumbaga appetizer pa lang 'to narinig mo pero napakarami pong matututunan dito, no. So, welcome to Live Good Family. Paki-welcome natin Sir Edwin Bunayon from Salamat, coach. Balayan, Batangas. God bless you, brother. Keep in touch, no. Kagabi lang kami nagkakilala niyan. God bless, brother. Okay. So, natuto po ba? May gusto po ba kayong idagdag, itanong? Any question? Coach Randy, baka may any uh, additional po kayo. Coach, ako to, may dadagdag ako bago ako maligo. Sige, Coach Yan. Randy, go. Yan. So good morning sa lahat, no. So may dadagdag lang ako doon kay Coach Chris kasi pulido na yung pulido na yung turo ni Coach Chris, no. Pero magbibigay pa ako sa inyo ng konting idea o kaalaman na ginagawa ko din, no. So ganito, kasi kung mapapansin niyo yung mga agent ng bahay, no. Kasi ang agent ng bahay, 'di ba, hindi agad-agad namumos sila, 'di ba? So tayo din ganun din dapat. So sino po yung nakapunta na sa mga sa mga bahay na alam mo kukuha ka ng bahay na ginagawa ng mga agent. 'Di ba ang agent pagka punta doon hindi agad-agad tinuturo yung kung itong bahay ganito ganyan. So kung mapapansin mo pag tinuro ka sa bahay, ano yung unang ginagawa nila? 'Di ba ang ginagawa nila, pinaparamdam nila yung halimbawa, yung sa sopa, o alam mo ma'am, ang ganda dito sa sopa na to, pag nakaupo kayo ng pamilya nyo, alam mo yung mararamdaman mo talaga na talagang, alam mo yun, na-imagine mo sa utak mo, yung pangarap mo na ito na yung bahay na yun. So, ganun din sa negosyo natin. Kaya importante po yung pag-perform. Yung family, occupation, di ba? Yung recreation at saka message. So, importante po yun na kailangan makuha natin. Kasi, sabi nga ni Coach Chris kanina, yung tanong natin dapat alam mo din dapat. So, ano yung kailangan? Kasi dalawa kasi ang possible. Ang sagot ng tao, either kailangan ng pera, either kailangan nila ng produkto. Kaya pag nalaman mo pag may sakit sila, so kumbaga doon ka muna sa products mag-base. Then pagka kailangan nila ng another basic income o pagkita, doon ka sa products sa income ka mag-focus. So, ibig sabihin, mahuhuli mo sila sa bitag kung ano yung gusto nila. Tama ba? Kasi push ka lang push ang product, hindi niya kailangan yung produkto, kailangan niya ng kapirahan, babaliwalain ka talaga. Tama? Kasi marami pong member na, alam mo yun, ako, pag pinush mo ako sa product, hindi kita papansinin kasi ang kailangan ko kapirahan kasi marami akong utang. Doon ako na-push si Coach Leslie kasi unang-una, kailangan ko ng kaperahan kasi nagbabayad kami ng utang. So doon ako ni Coach Leslie na hindi niya ako pinos, pero dahil pinaramdam niya sa akin, dahil pinaigin niya sa akin na ang Live Good, magandang kitaan, mabilis lang, madali lang. So kaya talaga nag-isip ako ng paraan talaga. So kumbaga simplihan lang natin yung mga bagay-bagay kasi kumbaga even sa Facebook, di ba? Post ka ng product, mga prospect mo pala ayaw ng produkto kasi marami na siyang nasalihan ng mga traditional na alam mo yung binentahan ng produkto, tama? So isi-segregate mo din yon. So kailangan mayroong result, mayroong produkto, then mayroong banding. So ano yung end result ng gagawin niya dito sa Live Good Company natin? Kasi talagang mahuhok natin yung mga prospect natin talaga. Sobrang thankful namin kasi
ang MMPA po, grabe yung tinuturo ni Coach Chris kanina, pang ano talaga yun, pang leaders na talaga yun, no? Panglalim. Bakit? Hindi po magiging ganyan si Coach Chris dun sa experience niya. Kaya yung mentoring program natin, no, kung feeling mo wala pang nangyayari sa'yo, no, wala pang resulta na mayroon ka, pero lagi mo tatandaan, sa pagbabago pa lang sa sarili mo, panalo ka na. Wala ka pa mang resulta, pero magagamit mo yan pagdating ng panahon. Kasi ako, based in my experience, dati rin akong mahiyain, wala akong alam sa ganito, pero ngayon po marunong akong bumasa ng tao. Even mga leaders, kung anong galawan, alam ko po kung paano yung galawan. Kasi through experience ko po 'yan. Kaya kailangan talaga, kumbaga, kung ikaw batch 1, atinan mo yung batch 4 para pag nagkaroon ka ng tao, kailangan malaman mo kung ano yung ginagawang technique ng mga coaches, paano ba sila nag-handle ng mga tao. Kasi darating ang panahon, mag-handle ka din. Lalo na pag batch 2 at saka batch 3. Kung batch 3 ka, tama, 20% pa lang nalalaman mo, kailangan mag-masteral ka para maaral at maaral mo talaga. So, kumbaga, dapat hindi na mag-reason. Kasi, unang-una, hindi naman para kay Coach Chris yun, hindi naman para sa mga trainers, kundi para sa iyo yun. Kasi, ikaw naman yung nagmamanage sa sarili mo ngayon. So kami, reminders lang po kami, kasi unang-una is kami yung nagtitraining sa inyo, tama ba? Kumbaga ganun kasimple yun. Kahit gaano naman tayo kabisi, kailangan nabibigyan pa rin tayo ng nabibigyan pa rin natin yung umaga. Kasi ako, hindi naging dahilan sa akin yung paghahatid ng anak ko kasi talagang gusto ko talagang kumita at gusto ko talagang matuto. Kaya every naghahatid ako ng anak ko, 'di ba? Umatin talaga ako ng mentoring program. Sinasabay ko 'yan kahit nga nagpapaligo ako ng anak ko, nakikinig ako kasi andun po yung mindset ko na kailangan wala akong ma-miss doon sa mga training kasi magagamit ko 'yan pagdating ng panahon. So, sana parehas din tayo ng mindset, no? Okay? Kasi balang araw magagamit natin 'yan. So, yun lamang sa akin, Coach Chris, no. Maraming salamat, no. Grabe yung tinuro ni Coach Chris kanina. Kung kayo nakinig kanina, grabe. Oo, kumbaga nandun na yung end of point na talaga pag ginawa ninyo, pag in-apply yun, naku po, oo, sasabog yung mentoring program. At sigurado ako, hindi na tayo magkakasya sa 100, 200, 300, aabot tayo ng 500 to 1,000 sa loob ng mentoring program natin. So, yun lamang, Coach Yun. Chris. Maraming salamat po. Salamat, Coach Roland Manatad. God bless you, bro. Yan ang talagang powerful leader natin, no? From Laguna. Okay. Anyway, bago tayo matapos, no, emphasize ko lang yung sinabi ni Coach Roland na napakatotoo. Sa batch 1, 2, and 3, ini-encourage ko kayong mag-masteral why. Ang unang pag-attend mo, totoo yun na 20% lang po ang na-absorb niya. Totoo to. Based on my experience. Halimbawa, yung module 1, syempre isang beses mo lang natin. Yung module 2, isa lang. Gusto mo siyang ma-master ng gusto? 5 times or more. Grabe, no? 5 times, Coach Chris. Hindi naman kita pipilitin eh. Basta pagka talagang kaya ng oras mo, basta may importante, ba't ka naman na-attend? Pagka excuse. Pero I suggest masterin mo siya. Kasi pangalawang attend mo, 40% absorb mo. Pangatlong attend mo sa bawat module, nagiging malinaw na sa'yo lahat. Alam mo, pang-4, pang-5, kabisado mo na kahit ikaw kaya mo siyang ituro. Believe me. May magkakaroon ka ng 80 to 100%, hindi mo lang siya natutunan. Alam mo kung ano? Na-internalize mo na siya. Even Michelle Bautista, hindi uma-absent sa akin yan. Mula nung batch 1. Laging present yan, kahit nasa trabaho yan. Tibbs Guinness. Yan yung mga pangalan na mula nung umpisa, talagang laging uma-attend. Lahat ng tinuturo ko, believe me, kayang ibagsak ng mga tao na yan. Pero subukan mong umabsent dito. Kaya nga yung absent dito, hanggang ngayon, tinatag pa rin ako ng mga post niya. Kasi hindi niya na-attenan lahat eh. Diba yung turo ko? Disrespectful, na without permission, tinatag mo ng kung ano-anong post yung friend mo sa Facebook. Kaya palakol yung grades. Puro ka absent eh. Kundi absent late. Why? Hindi mo talaga na ma-master. Yun ang totoo. Kala mo, alam mo na lahat. Feeling mo magaling ka na, no?
Sorry batch 1, batch 2, batch 3. Especially batch 1. Hindi mo ba napapansin? Hindi kaya tanungin mo sa sarili mo, bakit ganun pa rin yung result? Hindi ka masyado nag-grow ang iyong team. Why? Ayaw mong i-commit yung sarili mo. Gusto mo mag-commit yung tao mo, pero ikaw, yung members mo, gusto mo mag-commit, ikaw nga hindi ka committed. Don't expect big result. Sorry guys, pero kung gusto mo siyang ma-internalize talaga, etong programa na binuo natin, discipline. Disiplina lang yan sa sarili, yung pagising ng maaga. Ilang buwan ko na bang ginagawa to? February 13 ko to simulan, February 14. February, March, April, May, June, July, August, 7 buwan. Wala na, naging daily habit ko na. Kaya hindi mo siya nagiging daily habit. Ayaw mong i-challenge yung sarili mo. Nagagawin ko to, whatever it takes, hindi na ako. Gusto kong perfectin yung 21 days na yan. Gusto kong laliman pa. Gusto kong i-challenge yung sarili ko na kaya ko. Kaya kong perfectin yan. Kaya kong sumabay. Kahit gusto kong ma-internalize all of the trainings. Gusto kong ma-absorb lahat. Kahit batch 2 ka na, bakit batch 3 ka na, kahit magba-batch 4 na, baka hanggang ngayon, 20%, 30% lang na-absorb mo. Hindi mo siya na-internalize. Why? Dami mong palya. Ang dami mong back subject. Repeater ka ng ganitong module kasi hindi mo naman na-attenan talaga lahat. O baka, umattend ka nga, pero wala naman yung mind mo dun sa focus. Wala ka sa learning position, maraming distraction. Natapos mo nga yung module for last batch, pero nung time naman na yun, na-distract ka ng gusto, o ang dami mo masyadong isipin, edi atinan mo lang ulit. Ganon lang po ito. Kaya kung bakit napapansin nyo si Coach Chris, ganon, no? Ganito yung result na, no? Ganon na magsalita. Simple lang. Challenge ko yung sarili ko. Tinalo ko yung ako. Nagigets nyo ako, guys? Tinalo ko yung ako. Binibit ko yung sarili ko na, magkano ba ako ngayon? Example lang to sa income. 30,000 naman. Ako payag. Next month, 40 na yan. 40,000, ako payag. Next month, talunin ko yung sarili ko. Level up ako. 50,000 na ako a month. Nangyari. Nangyari siya eh. Why? It's all in the mind. At dapat nararamdaman mo. Kung susunod ang katawan mo, action ka, believe me. Hindi ka ba nagtaka? Bakit yung grupo mo palagas, hindi padagdag? Hindi kaya may kulang? Hindi kaya ikaw ayaw mo aminin sa sarili mo? Nagbi-blame ka ng other people? Kasi yung downline ko ayaw makinig. Kasi yung mga leaders ko puro dahilan eh. Hindi kaya ikaw nagdadahilan din? Hindi ikaw kaya hindi rin nagko-commit? Hindi ka asenso sa pagbe-blame ng ibang tao. Sarili mo muna yung tanungin po natin. All batch 1, batch 2, and batch 3, no? Batch 4, na nag-o-observe, congratulations. Pero to all graduates, si Coach Chris, lahat ng co-founder, trainer, guide lang po. At the end of the day, it's your decision. It's your 4 pillars of success. Whatever you decide and plan, pag hindi mo siya tinake in action, mananatili lang din siya sa plano. Di ba? Ito na yung blueprint. Ito na yung pinakikita na namin sa inyo po, yung talagang pwedeng puntahan ng bawat isa. Pero kung hindi mo sisimulan sa sarili mo ang changes, ang pagbabago ng attitude mo, ng pananaw mo, ng kilos mo, at paggising mo pa lang sa umaga, puro ka na dahilan. Puyat ako eh. Umalis ako kagabi eh.
Nanood ako ng Netflix eh. Napainom ako kagabi eh. Hindi talaga ako morning person eh. Hindi ko talaga kaya yung ginagawa mo eh. Tingin mo ba sa akin ka nagdadahilan? Brad, nagdadahilan ka sa sarili mo. Hindi sa akin. Kaya ka maraming namimiss. Hindi kaya nagdadahilan ka sa pangarap mo, kaya nadidelay. Tingnan mo nga ulit yung pangarap mo ngayon. Tingnan mo nga ulit yung pinodrawing ko sa'yo. Tingnan mo ulit yung anak mo. Tingnan ulit yung magulang mo. Hindi kaya sa kanila ka na nagdadahilan? Kaya nagkakaroon ng delay? Kaya ka tumatagal? Kaya bumabagal? Bigan, pay now, play later. Ngayon na tayo magbayad. Tsaka na tayo mag-relax. Pag thousand of downlines na, pag meron na tayong malaking income. Nagiging complacent po kasi ang marami. Relax, chill, chill. Pero hindi mo napapansin. Nagiging apektado yung goal setting mo. Di ba? Ginol mo na siya eh. Pero ang problema, nagpapadistract ang marami sa atin doon sa roadmap. Ang daming distraction, ang daming balakid, may problema sa ganito, problema sa family, problema sa partner, problema sa magulang, problema sa trabaho, problema sa community, problema sa loob ng bahay. Hindi mo naman maalis yan eh. Tingin nyo ba titigil ang problema? Tingin mo ba yung mga challenges, yung mga struggle, hihinto yan basta-basta, wala na, tapos na lahat. Walang ganun. Uy, gusto kong sabihin sa'yo, kaibigan, uy, walang ganun. Normal ang problema sa buhay ng tao, lahat tayo meron yan. Depende na lang po kung paano mo siya i-handle. Kasi kung magiging problem-oriented po tayong tao, tingin mo makakamove forward tayo. May problema sa relasyon, may problema sa pamilya, may problema sa financial. Pero kung tatambayan mo yung problema, tingin mo uusad ka? Problemado ako ngayon eh, makapag-inom muna. Makalimot muna ako sa problema, pakabili muna ng 2 bilog. Para at least mamanhid naman ako, hindi na ako iiyak. Problemado ako eh. Sumakit ang ulo mo, paggising mo, nawala ba yung problema? Yes or no? Nasolusyonan ba yung problema ng paglalasing mo, pagpupuyat mo, pagdadalamhati mo, pag-iiyak mo? Kinabukasan ba tapos na yung problema mo? Di ba hindi rin naman po? Instead na magsayang tayo ng oras sa pagdadrama-drama, sorry for my word guys, no? Bakit hindi tayo maging solution-oriented? Instead na damihan mo yung oras mo doon sa hindi makakatulong sa pangarap mo, bakit hindi mo ilagay yung oras mo papunta doon sa goal mo? Are you learning? It's all in the mind, guys. It's all in the mind. Ang dami ng learning. Ang daming learning. Libre na nga pag-aaral ngayon. Nasa internet na lahat eh. Ang kulang na lang yung will ng tao talaga. Kaya nga kanina, paggising ko, yung pinanood nyo kanina, sinong maagang pumasok? Yung wala pang alas 5, nasa Zoom na. Paano kami motivate ng video? Ano pinalalahanan ng video kung ganun yung mga isasaksak? Simple lang to eh. After mentoring, lumabas po kayo ng bahay nyo ngayon. Pumunta ka sa palengke, pumunta ka sa school ng anak mo, basta maglakad-lakad ka. May nakita kang basura sa kalsada. Basura madumi. Maputik, maduming-madumi. Pupulutin mo po ba? Ilalagay mo ba sa bulsa mo? Iuuwi mo ba sa bahay mo yung isang tambak na basurang nakita mo? Yes or no? Siyempre, no. Di ba? Ang dumi-dumi, ang baho. Iuuwi mo ba yun? Bakit marami po sa atin sa buong mag-ahapon nag-i-input tayo ng basura sa isip natin?
Negative. May nakausap ka negative, tinaktak mo rito sa isip mo. Sabi ng kumare mo, Mare, ang tagal-tagal mo sa ginagawa mo, walang mangyayari sa'yo dyan. Sabi ng isip mo, isang isip, oo nga no, wala nga ako napapasali, wala nga ako agad kumikita eh. Inuha mo ngayon, sinaksak mo rito. Nanood ka ng balita, puro negative, pasok na naman dito. May pinagdaanan, may biglang problema sa pamilya, andito na naman, isip ka ng isip, overthink. Ano nangyayari? Di ba yung kinausap mong prospect hindi sumali, na-hurt ka na naman, na-reject ka na naman, nagdamdam ka na naman. Kala ko sasali na, hindi naman pala. Nalungkot ka na naman. Nalakad na ako. Nag-wash lang ako ng face. Ano nangyari? Di ba puro basura? Puro negative na yung ina-attract mo? Puro negative na yung pumasok sa isip? Tingin mo makakatulong? Makaka-move forward? No. Papunta na ako, ma. So kaibigan, Ha? ang buhay ng isang tao pwede naman maging simple. Opo, kung talagang alam mo lang yung pattern Nag-wash lang ako ng face. ng pagiging ng kasi ganito yan eh. Lahat tayo may old pattern in life. Kung ano yung mga nakasanayan natin. Ako. Lahat tayo. Meron na tayong makalumang pattern. Gusto nyo malaman? Pag nagtutoothbrush ka ba, naglagay ka ng toothpaste sa brush mo, tinititigan mo pa ba siya? Tama na ba yung amount of toothpaste? Susukatin ko siguro to. Okay na ba? Sige, toothbrush na ako. Mga okay na kaya? Nag-overthink ka pa ba sa pagtutoothbrush? Di ba hindi naman Nagtitimpla ka ng kape. Ang tagal mo bang pinag-isipan yung paglagay ng sugar? Nag-overthink pa ba tayo? No. That's the pattern eh. Alam mo na yan eh. Pero yung transformation na kailangan natin sa buhay natin, yung transformation nung bawat aspect ng life na kailangan nating matutunan, na kailangan mong baguhin sa sarili, lahat yun magsisimula sa isip mo. How you think, paano mo i-handle ang situation, paano ka mag-isip ng solusyon. Kaya nga sabi ko, itong morning mentoring program, itong ating programa na to, I'm very thankful. Thank you, Lord, sa wisdom, sa knowledge. Kasi sa skills na meron tayo lahat dito na nagtutulong-tulong para buuin itong programang ito. Para palakasin yung loob ng bawat tao. Kaya kung mahina ka, mahina loob mo, takot ka, katulad mo ako dati. Believe me. Iyan din po ako before. Mahiyain, takot, hindi matutong mangarap, hindi ko nga alam ang mga pangalan ng kotse dati. Hindi ko makakalimutan to. Unang team building na nagpinag-drawing ako ng pangarap ko, tawang-tawa ako sa sarili ko nung nanaman ko yun. Alam mo kung bakit? Wala akong alam sa kotse eh. Wala nga ako naalalang tsuhin ko, magulang ko, makamag-anak namin sa San Andres Bukid na nakakotse. Marami sa amin nakakulong-kulong yung sidecar eh, naging pedicab driver pa ako dati. May tsuhin ako, wala nga ako nakilalang tsuhin ko na may owner, wala akong idea sa kotse. Hindi ako nangangarap dati. Pinag-drawing ako ng pangarap sa team building, ang nilagay ko, Toyota Navara. O di ba nakakatawa? Meron bang Toyota Navara? Nissan yun. Hindi ko alam eh. Basta nakita ko lang Toyota. Tapos, saan ko ba nabasa yung Navara? Nilagay ko Navara. Hindi ko alam yung pangarap ko. Hindi ko alam yung gusto ko. Wala akong idea. Hindi ko alam yung bahay na gusto ko. Ang mental wallet ko nun, sabi sa akin ng mentor ko, ano bang gusto mong kotse? Basta van na kahit second hand lang na van, basta may masasakyan. Ano point?
Nung tinanong ako ng gano'n, hindi ko talaga alam. Wala akong goal. Gusto kong umasenso pero wala akong alignment, wala akong vision papunta ron sa pangarap ko. Kaya ako ligaw. Kaya kung gano'n ka ngayon, naiintindihan kita. Pero ngayon tinuturuan kita, partner. Tinuturuan kitang mangarap. Tinuturuan kitang puntahan yung plano ni Lord sa'yo. The abundant life, the prosperous life. China-challenge kita ngayon. Kung nakikita ko yung sarili ko sa'yo dati, naniniwala ako na kung ikaw ay magbabago ka ng iyong pananaw at magkakaroon ka ng right mental attitude or correct mindset and the ability to na gawin yung mga bagay na hindi mo kaya before. Dati, na maisasalin ko sa yung mindset na to na whatever sasabihin ko sa iyo kaya mo. Believe me, kaya mo. Ang isang Kristolentino mahiyain. Nung ako po nag-aaral, pag magre-recite na sa harapan, recitation na absent na lang ako. O kaya magka-cutting class ako. Hindi mo ko kaya mapatayo sa harapan ng maraming tao. Ang pagtuturong ito, ano bang experience ko sa ganito? Wala. Lahat po siya may proseso. Lahat po siya, trust the process, enjoy mo yung proseso. Gusto kong maramdaman mo na may potensyal ka. Gusto kong sabihin sa inyong lahat ngayon na magaling ka. Kasi lahat po tayo, believe me, lahat tayo, binigyan po tayo ni Lord ng kanya-kanyang galing, ng kanya-kanyang potensyal na hindi lang natin na inilalabas. Bakala natin sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero if you have a mentor, if you're meron kang coach ngayon, meron kang mentor, may taong magga-guide sa'yo para itulak ka, para palakasin yung loob mo, para sabihin sa sa'yo na kaya mo umasenso. Congratulations. Dahil may community na Morning Mentoring Program Academy na magga-guide sa'yo, tutulong sa'yo, magpapalakas ng loob mo, at babalansehin itong programang ito yung buhay natin. Pare-pareho. Spiritual, nakaroon tayo ng takot sa Diyos, mas magiging malapit tayo sa Kanya. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi lahat yan manggagaling sa Kanya. Kung kaya mong, kung nandun ka na sa level na lahat, hindi. Binibigay mo ang credit kay Lord. Walang imposible. Yung health freedom, na lagi natin tinuturo dito, no? Yung financial freedom, yung income darating, magtama ang pananaw mo sa pera. Believe me. Yung $1,000, $2,000, darating yan. Hindi mo kaya pigilan yan. Again, pagtama ang pananaw mo sa bawat aspeto. Time freedom, bibigay ni Lord yan. Time freedom sa anak mo, sa pamilya mo, sa magulang mo. Mangyayari yan. Tagal kong empleyado, tagal ko nag-abroad. 20 years ako sa pagtitinda. Pero itong taon na to, mula January, Agosto na po,
oras ko sa pamilya ko, talagang yung oras ko rito, wala na akong amoy, wala akong boss. Nasa laptop lang ako anytime. Ano yung gusto ko? Lahat naman ito pinagpapasalamat ko yung oras na malaya ako. Kaya kong gawin yung mga bagay na gusto. Lahat yan posible. Lahat yan inattract ko, lahat yan pinag-pray ko po. At lahat yan nangyari, na-attract, nangyari lahat yan dahil saan? Sa perseverance, sa dedikasyon, sa pagiging masipag, sa pagiging positibong tao, lahat. Ingredients yan. Nagiging masaya po si Cristo Tolentino. Pag nakita ko po ng ilan sa mga graduates ng programang ito, nakitaan ko po ng changes. Mag-i-grow mo yung sarili mo. Kaya mo yan. Believe me. Gusto kitang tapikin. Kung katabi lang kita ngayon, lahat kayo na 36 na nakikinig sa akin ngayon, kung katabi kita, gusto ko maramdaman mo ngayon to. 3 tapik sa balikat mo. Kaya mo yan. Uulitin ko, 3 tapik sa balikat mo. Kaya mo yan. Pwede ba pakitapik yung balikat mo, pakigaya si Pastor ngayon? Please. Kaya mo yan. Mahal ka rin ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all, MMPA family. Mahal ko po kayong lahat. You're so amazing, guys. God bless everyone. Salamat, Boss Coach Chris. Salamat. Wala ka naman po. Love you, bro. God bless you all. Thank you, God Coach bless you all. Chris. God bless you. Thank you, Coach. God bless. God bless. God bless everyone. You're welcome. You're welcome. Pagpalain po kayong lahat. Pagpalain po nawa tayo. I-bless na gusto itong community natin. Any message po? May gustong mag-message? Coach Chris, dagdag ko lang po. Sige po, Pas. Actually, itinuro na ni God sa atin yan lahat, no? Yung discipline, binibigyan natin siya ng oras. At the first tick of